Patay na nga ang dalawa niyang asawa, pero malaki ang bride price na ibinibigay niya. Kaya Oda Kyang. Tao ka pa ba? Utos ng lolo, kung hindi kayo mag-asawa, hindi na ipupondo ang ating charity fund. Tapos naging masakisyo. Pag-asawa na kayo. Bakit ako magsasakripisyo? Pag pera, kiriyan mo na ng last yung ipon. Tagal mo nang tatrabaho bilang accountant ng charity fund. Parang nangaipon na kasya. Hindi ka mamamatay. Tingnan mo kasali mo, ako lipot-kulipot mo. Wala kang kahit kalahating dating ng dagdugmana ng pamilyang Gambinhing. Saka naman, ikaw na nga 26, 28 na, hindi pa rin nagde-date. Para saan pang isipin iyon? Hindi ko na nga matandaan kung ano ang isulat ng tabi ng batigo. Kung hindi ko naman nakita ang mukha niya, ituring ko na lang itong isang panaginip. Oo ba? Nagastos ko na ang buong bride price. Kung ayaw mong mamatay ang tatay mo, huwag na lang mag-asawa. Ikaw ha? Waiter! Sige, aalis na talaga ako. Shenzong, ano ang ginagawa mo, arte? Magbigay ka ng presyo, 3,000 isang gabi, ihatid kita sa bahay. Salamat. Ikaw ang magbabayad ng baso na ito, ah. Ikaw ang magbabayad niyan, ha? May tsansa pa pala. Hindi mo nakita! Ayaw niya! Nagtatawad pa! Nagtatawad ka pa! Gago ka! Hayop ka! Gusto mo bang sampalin? Sino ka ba? Huwag kang pakialaman ng hindi mo usapan. Legal ba ang pagpasok mo dito? Pasaporte mo nasaan? Ipakita mo nga pasaporte mo. Kung hindi, tagan ko Nagmamahal ka na ba? Hindi ko naman hinawakan ang girlfriend mo. Huwag kang mag-embudo. Yo, girlfriend. Mahal ko. Huwag kang umalis. Huwag mo akong hawakan, hindi ako boyfriend mo. Kabo ka, ano? Magpasama kayo blow tayo sa basong beer, eh. Zapwan. Magbayad na ako. Ha? Talaga naman hindi magkakatiwalaan ang mga lalaki na yun. I-post natin ito sa social media para malaman ng lahat. Mag-check-in na. Buhay pa ba? Yun, yung pinaka-mura. Sa kwarto. Pati-abihin ninyo. Kilala ninyo ang isa't isa? Medyo. Nalasing siya, kaya dinala ko siya dito. Ibig sabihin, hindi tayo magkalala. Hoy, ikaw ha. Dala mo ko siya dito para mag-check-in. Samahan mo kami. Mabuti akong tao. Kapag nagising siya, magsasabi siya sa inyo. Gising. Bastos. Huwag mo ako hawakan. Kung hindi, marinig niyo pa ang mga depensa ko. Sino? Ako! Na naman! Kung hindi ko tinawagan ang pulis sa tamang oras, baka naloko ka na ngayon. Umiiyak. Sadyang sa namin. Akusasyon!
Yung taong kinuha ninyo kagabi, asawa ko yun. Mali lahat ito, pakawalan na ninyo siya. Umalis na pala siya. Hindi mo pa alam. Umalis na. Pero hindi ba siya? May mananatiling record ba siya? Wala. Huwag kang magkalala. Salamat! Hindi ko halaya ikaw, isang pamlaki. Kaya ang higat na bahay. O, hinahanap mo. Mahal ko. Tagapagligtas ko. Kung ikaw ang magbabayad, mag-order na lang ako ng gusto ko. Siyempre naman. Mahilang ako sa alak. Sana huwag kang magtampo ha. Heto, Isang tagay para malimutan na ang lahat. Wala akong interes sa iyo, ha? Bakit, Hana? Isang Ang tadhana natin. Hindi. Ako rin hindi. ayos ka lang ba? Isang bus pa lang, lasing agad. Kaya mo pa bang bayaran ang pagkain? Mag-check tayo. Alam ko na, yung pinakamura. Bakit parang may kakaibang pamilyar na pakiramdam ako sa kanya? Rounds! Kumaran. Huwag kang umalis. Ang kamay ko. May gusto ka pa bang sabihin? Kapag kahit sa detention, Sir, sabi ko na, mag-asawa kami talaga. Wala na po niyo ako. Leila. Ma'am, salita lang yan. Paano mo mapapatunayan? ano mo makapatunayan? Mahal. Kasi, ewan na kasi ako masuway nga rin. Katuwa siya daw kaya. Pwede tayo umalis. Pero kailangan mo sikas na Mary Shelley kay Pam PR record. Criminal record. Hindi pwede, hindi pwede. Bigyan niyo kami ng isang oras. Isang oras lang. Dadahin ko ang mga dokumento. Ipang ako ko. Dali, bago pa uwi ang hukom, kumuha na kayo ng marriage certificate. Ikasa na tayo. Tara na! Step lang na niyo, please. Pagkakamali ng lahat yan. Kabatawal. Ang ating tadhana, hindi nasa kamay mo. Hindi rin nasa akin. Para sa akin, nag-asawa siya. Okay, pagka-clear na ng record mo, kailan ka free? Maghihiwalay na tayo. Pag naghiwalay tayo, pangalawang kasal na yan. Mapapahiya ka sa mga tao. Hindi naman importante yun. Papasok na ako sa trabaho. Aalis na ako. Ano ba ginagawa mo? Huwag mo ako. Palayain, kaya ko rin ipakulong ulit. Mukhang masama ba ako? Anong mabuting tao? Ang humahad lang ganyan. Nakatulong na nga ako sa iyo ng 2 beses kahit may pangalip sa akin. Naghahatog ka pa rin sa itsura ko. Totoo, mula pagkabata, dahil sa aking hitsura at aura, binubuli ako.
Hindi ko sinasabi yon. Alam ko mabuting tao ka, may malasakit ka. Siguradong may gantimpala ka. Totoo, bagong tanggal sa trabaho, tinanggal pa ng may-ari ng bahay. Wala na akong tirahan. Kaya tatanggapin mo ba ako? Asawa. Ako na bahala sa lahat ng gawaing bahay. Pagkain lang kailangan ko. Oh, Juan. Busy ka ba ngayon? May gusto kang sabihin, sabihin mo na. Anak, huwag ka muna pumasok sa trabaho ngayon. Magkakasal. Magbigay ka ng maraming anak sa asawa mo. Mas mahalaga pa yun sa lahat. Hello? Hindi pwede. Kailangan ko siya. Kapoy, bago kasal, huwag sanang may mangyaring mali. Kiawan, isa lang ang pagkakataon mong baguhin ang buhay mo. Siya, mapagkakatiwalaan ba talaga? Ano pang inaatubili mo? Asawa, libre kang manggagawa ko, puprotektahan kita palagi. CJ, tatanggapin kita. Pupa ko. Walang problema, nandito ako. Kasi po, nakakain. Sige, uwi na tayo. Uwi na. Magluluto ako ngayong gabi. Grabe talaga. Bakit ko kailangan magpadala ng mga mamahaling sangkap gamit ang gold chain? Siya ako ng isang listed ng kumpanya, ha? Abala ako. Makakapagluto na rin ako para sa asawa ko. Asawa? Huwag siyang makaalam na buhay kung pagkakakilanlan. Baka matibusyo siya sa akin. Ay, amo, bakslag na niyo ba? Nagpakasal na. Mauyan lang inisip. Bakit mo ginang napakaraming bagay? Nagmamadali na umuwi ang tindera, kaya binayang pa sa akin lahat ng may diskwento. Sama-samahan tayo. Hindi na. Sinabi ko na, protektahan at aalagaan kita ng iyong asawa. Hintay ka lang at kumain. Heto na. Ano ang lutuin ng iyong asawa? Ano nangyari? Masakit ang likod ko muna ang araw. Heto. Bakit ka marami? O gusto mo pa ng iba? Heto ang aking brace portraits. Sino yun? Ah! Bakit kayo nakarito? Pumunta kayo. Lahat din. Oh, kumakain na pala. Ay, maganda ang ulam ha. Amoy masarap nga. Nabukin mo ng araw. Para sa ikakasal mo, halos malaglag na ang paa ko sa kakaikot. Ibinuhos ko ang lahat para sa iyo bilang tatay mo. Para sa pera yon, hindi para sa akin. Ikaw talaga, hindi mo alam ang mabuti para sa iyo. Habang bata ka pa at maganda, mas madaling makahanap ng magandang mapapangasawa. Mas malaki pa ang natatanggap nating pera. Pag lumipas pa ng ilang taon, bumaba na ang halaga mo. Tuwid na tuwid lang. Gusto na niyong ipagbili ako para sa bride price, di ba? Nagtanong ba kayo sa akin? Lakas ng loob mo. Ganyan ba ang pakikipag-usap sa tatay mo? Ikaw! CL1. Sino to? Tatay ko. Hindi. Bakit may lalaki sa loob ng bahay mo? Sino ka ba? Tatay, asawa po ako ni Xiaowan. Sino ang tinatawag mong tatay? Hindi pa man ako nagbibigay ng... Ay! Are! Lahat ng ito. Pinili namin ni Xiai para sa iyo, mga gamit para sa kasal mo. Bukas, susunduin ka ng kotse ni Liu Zong para pumunta sa civil registry.
Kung masanay ko. Kaya hindi na natin gagawin panghandaan. Ano ba ang sinasabi mo? Sino ang ikakasal kay Kiawan bukas? Anong handaan? Anong pakialam mo kung sino ang pakakasalan ni Xiaowan? Wala kang kinalaman dito. Umalis ka na. Tatay, ako at si Fuyan. Kasal na kami at kami. Hindi na maghihiwalay. Top, kaya pala ganito ang buhay ni Xiaowan. Ganito ang hinahanap niyang proteksyon. Kaya na ko na ang mag-iingat sa iyo. Tatay, pagkilala ko sa ko na maayos. Ako si Fuyan, walang trabaho at opisyalan ng agaw buhay sa pamilya Kiao. Wala akong mapagmamalaki at mahirap lang ang aming buhay ni Xiaowan, kaya umaasa na kami sa tulong ninyo. Xiaowan, ano ba talaga ang nangyari? Tatay, hindi ba lagi kayong nag-aalala ni Tita Xia sa kasal ko? Nakakaramdam talaga ako ng pagkakamali. Kaya naman, nag-asawa na kami ng walang pahintulot. Pero huwag kayong mag-alala, wala akong tinanggap na kahit ₱1 na bride price. Ang mga pinag-ayos ninyong kasal at anumang tinanggap ninyong bride price, sarili na ninyong ayusin. Kami ni Fuyan, magkasama na kami ngayon. Hindi na kayo kailangan mag-alala sa amin ni Fuyan. Marami kaming magiging anak. Ikaw, inarkila mo lang iyan para lokohin ako. Tatay, tunay at lehitimo may papel na patunay. Saan niyo ibibigay ang regalos ng papayag ng tawag ko sa inyo? Cash ba o card? O iskan ninyo ako, pwede rin. Anong regalo? Sino ang pumayag sa iyo na pakasalan ang anak ko? Hindi pa kita hinihina ng bride price. Tatay, ano ba yan? Nag-umaasa lang ako sa asawa ko at opisyal na akong sumasali sa pamilya Kiao. Ang aming mga anak ay magdadala ng apelidong Kiao. Kaya kung may bride price man, ako ang hihingi sa inyo. Gano'n ang ibigay nyo? O sabihin na lang natin ayusin. Hindi mo gusto ang milyon-milyong bride price, ikaw. Nagkulol ka na ba? Kalagsa sa malalaki. Wayan siya. Hindi mangyayari iyon. Ay, walang hustisya. Halina na kayo lahat. Pakinggan ninyo. Bata pa lang ito. Ako naman, nakakahiya. Nakakahiya talaga. Nakakahiya. Bangon ka na. Ayaw na bumangon. Pinalaki kita ng hirap. Nahanap ko pa ang magandang kinabukasan mo. Tapos lihim kang ikinasa sa isang walang kwenta. Pinalaki kita. Ganito ang ginawa mo sa akin. Walang utang na loob. Ibilan mo na ako. Tapos ka na ba sa gulo mo? Kung hindi ka makikinig sa akin, pupunta ako sa opisina mo para maggulo. Kiyaw na kiyang. Gusto mo bang mamatay na lang ako para masaya ka? Ikaw ang magbibigay sa akin kung hindi ka makikinig. Mamatay na lang ako dito. Iyak na tayo. Sige na. Huwag matalala. Kaya ko. Ayusin ko. Pero lang naman ang problema dito, di ba? Dahil kaya kursugan yun. Wala ka namang pera. Huwag kang magpaninang sa kanya. Naawa ka sa iyong asawa. Ay naku, kung handa ka nang magbayad, madali na lang ito. Si Kiawan ang panganay namin, pinalaki naming espesyal mula bata pa. Ang tagumpay niya ngayon ay dahil sa pera na ginastos namin sa kanya. Ganoon. ₱200 lang ang allowance sa isang buwan. Mapagbigay ka talaga. Bilang ate, responsibilidad niya ang mga kapatid niya. Lalo na ang kapatid niyang si Xia Odong. Aasa pa siya sa ate niya para makapag-asawa. Ganito na lang, hindi na ako hihiling ng malaki. ₱1,000,000. 1,000,000 pa ang gusto mo? 1,000,000 lang naman iyon. Kausapin natin kung pakaintindihan tayo. Salamat, manugang. Pagkasal ni Xia Odong, paalagaan ko siyang maging maasikaso sa inyo. Ate at bayaw! Huwag muna magsalamat. Narinig ko kanina na ayaw mo na raw mabuhay. Ituturo ko sa iyo ang isang paraan.
Kung ayaw mo na rin ang buhay mo, may pagkakataon ka pa. Insulin. Narinig mo na ba ang black market? Puso, atay, bato, baga, ibenta mo kahit isa. Madali kang makakaipon ng 1 milyon. Ikaw! Buhay ko ang hinihingi mo! Tatay! Ganyan ang pagmamahal ng isang ama. Isang bato lang ang mawawala sa iyo. Pero kung wala kang gagawin, mawawala ng asawa ang iyong anak. Hay, Papa! Kung wala kang tutol, umalis na tayo. Magtatanghali na! Hindi pa ako pumapayad! Gabi na, kailangan ko nang umuwi. O, Papa! Hindi ba ang pamilya ninyo basta kumikita kahit buhay na ang isasakripisyo? Hindi ba ganyan ang ginawa ninyo kay Tiawan? Huwag mo nang umalis, umupo pa sandali. Nakita mo na ang nangyari kanina. Ang papa ko, puro pagkuha sa akin ang nasa isip. Hindi yata titigil kung gusto mong umalis. Hindi kita pipigilan. Bukas ng umaga, mapupunta na tayo Parboon. Mahal ko. Kasal na tayo. Hindi ka na mag-iisa. Nandito ako para sa iyo. Bukod doon, hirap na hirap akong mahanap ng permanenteng sustento. Hayop mo kas. Naku, ikaw talaga. Kahit na, hindi pa kita gaanong kilala, pero sa tingin ko, ang pag-aasawa sa iyo. Sulit. Hindi rin kita kilala. Ikwento mo ba, ano ba ang nangyayari sa pamilya mo? Noong kindergarten pa lang ako, nagdiborsyo na ang magulang ko. Naghanap na sila ng kani-kanyang bagong pamilya. Kasama ko ang papa ko. Sa ang mama kong tikuay. Tapos may kasamang anak na lalaki ang bagong asawa ng papa ko. Yung kapatid na yun ay sobrang spoiled, walang modo. Pagkatapos kong magtapos ng kolehiyo, pumasok ako sa isang non-profit foundation. Simula nang magsimula akong kumita, sila-sila na ay naghahanap ng paraan para manghingi ng pera sa akin. Bakit? Ang mama ko. Para kang nagsalita ng tauhan. Tumating na agad. Hello ma, may problema ba? Narinig ko sa tatay mo na nag-asawa ka na. Bakit hindi mo kami sinabihan? Dalhin mo siya dito para kumain tayo. Medyo bigla nga. Mabuti ba ang pakitungo niya sa iyo? Taga saan siya? Ngayong kasal ka na, may regalo at ari-arian naman siguro, di ba? Siya. Mabuti, apito na sa akin. Kapag may pagkakataon, dadalhin ko siya para kumain. Magkita na lang tayo ma, kailangan ko nang ibaba ha. Si Yawan, kapag natanggap mo na ang regalo sa kasal. Pwede mo bang? Sino sa akin bilong tayo? Seryoso mo kasi, natalo na naman sa sugal. Kung hindi ko bayaran ang utang, puputulin nila ang kamay ni Liushu. Howard my God! Dito pala patutungo ang usapan. Ano ba yung sinasabi mo? Ang nanay mo, lumipat ng lipat ng tahanan. Hindi madali ang mag-isang mag-alaga sa inyo ng dalawang magkapatid. At saka, Babayaran naman ito, hindi naman basta-basta nanakaw. Lagi na lang sinasabing ko bayaran. Kailan pa nangyari? Wala man sa akin. Kahit may pera ako, hindi ko siya bibigyan. Hindi na mabuti na parating nagpupunta rito yung mga magulang na yan. Kailangan natin makita ang bahay. Yan ang maganda ka na lalaki mo. Hindi man lang magpahiram ng pera. Inaasahan ko kung saan mag-alaga sa inyo pag matanda. Tatawagan ko ulit siya. Tuloy yun, magbibigay siya ng pera. Go! Paumanhin, hindi makunta ang ginatawagan ninyong numero sa ngayon. Hoy! Walang kwenta ka talaga. Walang kwenta. Itong si Kiawan, gustong makaalis sa akin. Yes bata pa siya para gawin iyon. 3 Paris laban sa 4, bomba, ayaw ko na, laban sa 5. Maawa ka naman sa akin. Nako! Sino ka? Anong ginagawa mo? Hoy! Tigil! Nandito na. Grabe, si Fuya pala, ang anak ng gambling lord na takot sa kanya kahit sino. Hindi ko akalaing makikita si Fusong dito. Ano bang kasalanan nito? Gumagamit ng pangalan ng Fuse Black Market para sa iligan na gawain. Bibigay na sa pulis mamaya. Magaan pa nga ang kabayaran niya.
Eto, para sa iyo. Inayos na ang bahay para sa inyo. Uy, marami ka namang malalaking bahay. Bakit yung maliit at matandang bahay ang dala mo sa asawa mo? Anong alam mo? Tawag ng romantiko. Ah, romantiko. Romantiko nga. Hoy, sabihin mo sa mga tao, huwag nilang ibunyag ang tunay kong pagkakakilanlan. Ano yan? Seryoso, parang utak yan, hindi ba? Mahirap sabihin. Si Fuzong ay takot kilabot sa lahat ng panig. Tinatawag siyang Grim Reaper sa Underworld. Walang maayos na katapusan ang sinumang makiaway sa kanya. Wala ba kayong ibang magawa? Meron. Kailangan pa naming singilin ang utang para kay Kiao Kiao. Aalis na kami ngayon, aalis na. Sila na. Hindi na pwedeng iihaw ang utak. Sa kaput na lang. Nandito na! Ano-ano ang nabili mong mga gulay? Sino kayo? Lumabas na kayo! Hindi na lalabas! Ikaw na, please! Sige, tumawag ka ng pulis. Naghahanap din ako ng paraan para masingil. Ikaw si Kiawan, di ba? Ang stepfather mo ay nangutang sa akin ng malaking pera at ginamit ng nanay mo ang iyong AC bilang piyansa. Nandoon pa ang kanyang thumb mark. 200,000 piso ang utang at lumaki pa dahil sa interes. 1,000,000 at 80,000 na ngayon ang kabuuan. Bayaran mo na. Hanapin mo ang umutang sa iyo. Wala akong kinalaman dito. Wala kang pambayad. CJ, Gibain ninyo! Huwag! Huwag nang gibain! Kung hindi ka magbabayad, ito ang leksyon para sa iyo. Ipain! Tigil! Huwag nang gibain! Sino yan? gago ka! Ano mo ba kung sino ako, ha? Fuji! Ay, naku! Stepfather ko nangutang sa loan shark. Tapos ginamit ng nanay ko ang easy ko para maging guarantor. Sila yung nagpapasingil. Loan shark! Ah, nagkamali pala kami. Lahat na ito. Liu Yong ang nangutang, siya dapat ang magbayad. Tama ba? Tama. Mahal, bakit parang nagbago bigla ang ugali nila? At mukhang natakot pa sila sa iyo. Hindi ba? Totoo, dati ka bang nasa ganitong negosyo? Alam ko na, hindi ka talaga mukhang mabait. Baka kasama mo pa sila noon, ano? Nagbago ka na ngayon? May criminal record ka ba? Nag-iisip ka ng labis, ano ba yan? Bakit ako makikisalamuha sa mga taong ganyan? Eh, bakit sila? Katawan siguro pa ako. Nagkamali ng tao. Narinig ko nga noon, kamukha ko raw ang boss nila. Ha? Ano ba? Ano? Anong nangyari, Fluyan? Sabi ko nga. Anong nangyari, Fluyan? Saan mo pinakamahalaan ng mga tao? Lahat ng pagkalugi ibabawa sa iyo. Hindi naman! Anong ginawa ko sa iyo ngayon? Huwag muna iyan. Hanapin lokal sa akin si Luyong. Isang sugalero. Kung gusto niya magsugal, magtayo tayo ng bitag para sa kanya. Balak ko siyang samahan. Sa isang malaking laro. Mahal ko, natakot ka ba? Pasensya na. Dapat mas maaga pa akong umuwi.
Kumusta ang sugat mo? Masakit pa ba? May liniment oil tayo rito. Pahihinugan kita. Galos lang ito. Huwag ka nang magpakatapang ulit next time. Hindi ka ba nung natin nila? Sumulong ka ng walang ingat. Paano kung matamaan ka sa ulo? Kung natamaan ako sa ulo at naging tanga, maaari na akong walang konsyensiyang umasa sa asawa ko. Fluyan, ayaw kong may mangyari sa iyo. Nag-aalala ka ba sa akin? Sana huwag ka nang magpakatapang pa ulit. Kung may mangyari sa iyo, ano na ang gagawin ko? Gaga ka talaga. Mula ngayon, nandito na ako. Hindi mo na kailangan. Magulo na ang bahay. Lilinisin ko muna. Ganyan naman nakagulo. Huwag mo nang linisin. Saan tayo pupunta? Punta tayo. Yung pinakamura, di ba? Ngayon, yung pinakamahal. Talaga? Andiyan ang naman ngayon. Iba na ang status mo ngayon, no? Asawa ko ka. Lagi na akong generous sa asawa ko. Nag-check-in na, cash o card. Asawa ko ang mababayad. Kaya nga, may mga taong maganda lang ang salita. Sa huli, alin ang mapupuntahan mo? Nag-asawa ka na nga sa akin. Ang sa iyo, akin na rin. Ang sa akin, sa iyo rin. Eh, ano naman ba? Meron ka. Tulad. Okay ko. Subukan mo at nalaman mo. Sige nga. Ngayong gabi. Alam mo, Ram, Kasan na tayo? Hiyotso. Ano ba ako? sandali lang. Yung nangyari noon, nilagyan ako ng gamot ng iba. Pero dapat ba siyang malaman? Okay lang iyon. Bagong kasal pa naman tayo. Hindi ka lang ba? Fuyan. Sa tingin ko, ang pinakamahalagang bagay sa mag-asawa ay ang katapatan. May gusto akong sabihin sa iyo. Sabi mo na. 2 taon na ang sayaan. Sa totoo lang, 3 taon na ang nakalipas. Hoy, Xiao, anong nangyari? Siawan, ako si Liu Shumo. Ikaw pala ang sumagot. Nasaan si Xiao? Ayaw siya. Maganda na siyang dalaga ngayon. Kolehiyala na. Sabi ko sa iyo ha. Kung ibebenta siya, malaki ang mapapala. Hayop ka! Anong gusto mong gawin? Paano mo nasabi yan? Pamilya pa rin tayo, ano? Kasi hindi mo ako tinuruan kasi. Wala na akong magagawa. Kaya kailangan humingi ako kay. Siya ng solusyon. Babala kita! Huwag mong gagalawin ang kapatid ko. Tungkol sa mga utang mo sa sugal? Ako na ang bahala. No, sa buga. Last na naman. Sige, hinay kita ng usual. Baytaan mo ako. Ano nang nangyari? Ang amang-amahan ko, hayop na tao. Talaga siyang hayop. Sino? Liu, naliligo ako! Lumabas ka na! Alam ko, tulungan kita sa likod, ha? Liu, huwag kang lumapit! Malapit na umuwi ang nanay ko! Wala ang nanay mo. Nagpabili siya ng alak. 2 lang tayo. Bitawan mo ako! Liu Yong! Mabuti at nandito ka. Pinalo niya ako. Hayop siya. Nanay! Si Liu, siya! Walang hiya! Sige na. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Hindi na ilamay isa. Nag-alala ka buong araw ngayon. Bakit ka na natulog?
Hello, Nakakabiyo, hinda ng CJ. Ako mismo ang maghahatid sa kanya. Manager, natapos ko na ang mga dokumento para sa charity project. Alam ko talagang kaya mo. Manager, may nangyari sa aming pamilya at kailangan ko agad ng pera. Pwede po bang mag-advance ako ng sweldo? Pwede naman. Talaga? Salamat po. Kahit magkano pwede. Ayos lang lahat. O, Tim, tapos na to. Kung nasaan si Kiawan. Siya wala nasa opisina ng manager. Salamat ha. Salamat mga advance. Bitawan mo ako! Pakawalan mo! Tayo gagawin ng sikot kasi. I-report kita. Maniwala ka. Kiawan! Talo ko ba? Pakinggan mo ako. Ang lakas mo mo, tumpasan mo agad. Tumpasan mo, kuha mo pera. Patatanggalin pa kita sa trabaho. Anong karapatan mo? Dahil boss mo ako sa kumpanya. Sapat na ba iyon? Sino ka pa mag-akas ako? Ikaw sa! Huwag kang mag-akala na hindi kita kilala. Sino pa kung hindi ikaw? Fuyan! Dumating ako para surprise ang asawa ko. Tapos nasagap ko itong hayop na ito na nang-abuso ng babae. Sino ang inaaway mo, ha? Pakinggan mo ako. Na-record ko ito. Sexual harassment sa trabaho. Pananakot sa empleyada. Pag-upload ko nito. Pare, kausapin natin ito ng maayos. Gusto mong burahin ang video. Iba na ang presyo yun. Hello Kitty pa, hindi na ako bata. Kasi asawa ko, gusto ko palaging paligayahin. Masarap ata ito kaya ka nang magbukas ng restaurant. Hindi ko ipagkakaloob ang aking lutuin sa iba. Siawan. Nandito kami ni Yushu. Ano na ang usapan tungkol sa pera? Ang mga matangkay si Yushu at si nanay. Kunin na ang pera. Asawa ako ni Fuyan Kiawan. Huwag kayong mag-alala, handa na ang pera. Naman yung dyan. Saan part? Masigasig ka naman talaga. Liushu, 200,000 po. Eto na! Hahaha! Kiawan, hindi ko akalain na maganda pala ang napiling asawa mo. Salamat ha. Ingat kayo! Ingat daw. Sakit. Relax ka lang. Kung kaya kong ibigay ang pera, kaya ko ring doblehin ang 200,000. Sige na! Umalis ka na. Hindi ka na. Jesu! Nanalo na naman ang Lokdui. Ibayad na at nanalo. Hindi ka ba ang manugang ko? Yung si Fu Zhao? Hindi, ano ba ulit? Fu yan. Galing mo lahat ng perang ito kaw ang nanalo. Paano mo nagawa yun? May iba pa akong pupuntahan. Wala na akong ibang gagawin. Aalis na ako. Wag muna. Kailangan ko pang magluto Anong para kay lulutuin mo Kiawan. para kay Kiawan? Sana si Shu, subukan namin ngabawin paro. Basta-basta kaya ka isama. Shoot. Kasi maraming patakaran doon. Malaki ang patakaran doon. Malaki ang laro. At Shu, mataas mayroon ang dalawang bonus. puhunan, di ba? Saka, kapag kumita ako lang, mababayaran daw ang 200,000 ni Kiawan. Ganoon na, Tama ba? Pero paano kung matalo? Kung matalo, malaking problema ko na iyon. Okay na. Sige na. Fuyan, mabuting manugang. Alas klara dito. Basta ganito na lang, pipirmahan kita ng kasunduan. Waiver, okay ba? Pag mahal, wala ko pa alam. Manalo man o matalo, wala na akong pakialam. Man, nakasulit sa papel. Lagyan ko pa ng thumb mark. Okay na? CJ. Anta, bakit po sa'yo? CJ! Sabihan lang. Sige. Hindi sumusunod sa patakaran? Bawal magdala ng ibang tao dito. Hindi ako ibang tao. Tinawag ako ng asawa niya na anak niya. Magkakilala kami, okay lang. Palitan lang natin ang mga chips. Sinabi niya sa iyo ni Xiao Fu, di ba? Sinabi na. 200,000 buo, okay. Magsimula na. Maupo na ako, pwede.
He's... Yelo, ano sa salita? Wala na akong pala. Panalo ako! Swerte na rin sa wakas. Hala! Panalo! Ha ha ha! Ahahaha. Panalo. Hahaha. Hala! Royal Flush! Nick Lorenzo, walang saya. Ayoko na. Hay, wag umalis. Gusto mo bang sumali sa mas malaking laro? Liu Shu. Ang sapat ng panalo mo. Mapapayaran mo na tayo ang hiwok kiyawan at matiyak ka ng 10,000. Anong ibig mong sabihin na sapat na? Kakamanalo ko lang, gusto mo na agad akong bayad. Malas naman, anong magagawa ko sa 10,000 natitira? Hindi ba ako nababayad ng utang? May laro naman, baka matakot ka lang. Wala akong laro na kinatatakutan. Hindi sapat ang mayroon ka. Sapat ba ito? Siyempre ang patakaran kaya sa malaki o mali. Pero tandaan, ang sugal ay para sa saya lang. Kung malaki na, mapanganib na. Sa sugal, sugal ang pinakamahalaga. Sige, magsimula na. Kaya ko, maliit. Kaya ko, malaki. Sandali. Susuriin ko muna. Fuyan. Igalaw mo ng maayos, kailangan ko munang manalo para mabayaran kayo. Naiintindihan mo? Huwag kang mag-alala, Liu Shu. Para na rin Pekiawan, gagawin ko ang lahat. Malaki, 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 malaki. No! Kapag aning gusto ko bakit? Haha! Magaling kang mag-alog, pare. Gusto kita. Ano ba? Maliit pa rin ako. Malaki pa rin ako. Ano ba? Nanalo na naman ako. Umaas talaga ang swerte ko ngayon. Ay! Naghirap na ako para dito. Pag malakas na kaya, wala kang panalo. Lahat ng kalako, maliit. Liu Shu. Sa sugal, swerte at timing ang pinaka-importante. Baka mag-alis na tayo habang panalo pa tayo. Hoy, hindi. Halika! Kung kaya mo, ubusin mo na lahat. Kaya ko yan. Makikipaglaban ako sa'yo ngayon. Lahat ng lahat. Kaya ko play. Oy ako. Malaki.
3-1, maliit. Nanalo ako, hahaha. Teka lang! Nandaya ka! Ginawa mo akong tanga! Liu Shu! Ang ko wala na akong makuha pera. Basta ko kayo kapakala. Asin yan! Lahat asin! Ayaw sumunod sa patakaran, ha? Bugbugin ninyo. Huwag! Ano ginagawa ninyo? Ano ba yan? Lahat, tipo ng bahay at essays na kotse, na doon lahat makapahalang iksiyawan. Yung mga ingredients na hinihintay mo nasa trunk ng kotse, kanina pa na ikadala. Magaling. Lumaki ka sa sugalan mula bata pa, kaya nalugi si Liu Yong sa harap mo. Wala siyang sansa. Fuye, nagpagod pa tayo ng ganito. Kasi hindi pa tamang panahon eh. At palagay ko, okay naman ang buhay namin ngayon. Kung sasabihin ko ngayon, mas magagalit siya, akalain na niloko siya. Hindi ko alam na may kinatatakutan ka pala. At kinatangan ka naman. Bilisan mo, ihatid mo na ako sa bahay. Makatipid na sa masahe. Huli pa talaga. Sige, laga na. Anong ginagawa mo? Ang lihim-lihim mo naman. 3, 2, 1. May option lang ka. Kumusta? Inabagbahan natin. Gusto mo? Gusto ko naman, pero... Ang ganda-ganda ng bahay na ito. Siguradong mahal ang, diba? Sino magsabi yung ginatang babayaran? Nung sinira ng mga bully ang lumang bahay natin, ito ang kabayaran nila. 1 taon na ang bayad sa renta. Relax ka lang. Talaga? Grabe, sarang na rin. Ito. Regalo ko sa iyo. Buksan mo. Ano ito? Sabi ko sa iyo, ang puhunan mo kay Liu Yong. Pinalaki ko para sa iyo. Paano mo nagawa iyon? May konting diskarte lang, wala namang masamang nangyari. Mahal, ano ba talaga ang trabaho mo? Parang hindi ka ordinaryong tao. Ang lalaki, kailangan may misteryong kasamang para mas kaakit-akit. Kumusta? Nararamdaman mo ba ang charm ko? Pwede na rin. Anong gusto mo? Pagkita naman ako ng malaki para sa iyo. At bibigyan ka daking ba? Anong klaseng interest ang gusto mo? Depende kung paano ibibigay ng misis ko. Sapat na ba? Hindi pa. Hindi pa sapat. Hindi sapat. Kung gusto mo sa salita. Hindi pwede. Totoo lang. Ako. Ano yung sabi to? Sino yan? Fuyan! Fuyan! Lalabas ka nga yan kung may lakas ka! Saan ka nang punta? Kung hindi siya lalabas ngayon, dito na ako magtatambay. Anong ginagawa mo dito? Liu Shu. Sino ang lius mo? Sino ko sa'yo? Husgahan mo kami, dinala niya ako sa sugalan. Naipit ako sa scam, kaya ng asawa mo ang magsagot sa pagkalugi ko. Ano ba ang nangyari? Liu Shu. Malinaw na nakasulat sa disclaimer na pinirmahan mo. Wala akong nalaman doon. Gusto mo ba itawag ko na sa polis? Pero sa ganoong kalaking halaga, baka makulong ka pa bago mo mabawi ang pera. Anong disclaimer? Pakita mo nga. Disclaimer? Ako! Kiawan! Hindi ka ba natatakot kay Kiaoxia? Si Kiawan ay may kapatid na babae na si Kioxia at alam ko may exchange student slot ang kanilang paaralan. Ayusin mo na agad iyon. Tingnan natin si Liu Yong nakayop na iyon. Ano pa ba ang gagamit niyong pagbanta kay Kiawan? Huwag mo na akong bantaan gamit si Kiaoxia. Mahal ko. Itapon mo na siya palabas. Subukan mo. Ikaw ka. Hintayin mo lang ako, ikaw. Yushu, hindi na kita ihatid.
Masakit. Pahuyasin niya. Sisiguraduhin kong mapahiya ka ng todo. Dayong, may problema. Anong problema? Bakit umiiyak ng maaga? Yung bahay natin, kinuha na ng iba. Sabi nila, ginamit mo yung bahay bilang pusta sa sugal. Ano na ang gagawin natin? Ano? Iyak naman ang ano mo. Talang kaya. Diyos na lang naman anak. At nung malas na manugal na asawa niya yan. Ingat, mainit dyan. Ikaw pala yung binabanggit nilang bayaw ko. Siya Udong, bakit ka nandito? Bilang tanging lalaki sa pamilya, naparito ako para ipagtanggol ang aming mga magulang. Yung murang kapatid ko, kulang-kulang talaga. Halata naman. Kiawan, hayaan mo nang bang mang-api ng isang dayuhan ang aming mga magulang. Kailangan mong bumalik at humingi ng tawad sa kanila ngayon. At kung hindi ako bumalik, Huwag kang magreklamo kung hindi na ako magpipigil. Kumaparang mukha mo, agrabiyahin si Dongje. Dayuhan niyo ako. Ituturo ni Bong Jess sa inyo kung paano lumaban. Ninalait mo ba ako? Seryoso na ako ngayon. Ituturo ko sa iyo ngayon kung paano ito hinaati at may ubo. Tinamaan mo ako. Pawalin mo ako, Bayaw. Bayaw, sobra ka na. Pag nagpatuloy ka pa, may mamatay na. Ate, okay naman yung lakas, di ba? pwede na. Naawa naman ako sa kapatid ko. Kiawan, feeling makapangyarihan ta na ngayon, no? Pumunta si Xiao dong sa kanila, umuwi nang umiiyak buong gabi. Sinabi ng nanay niya, kung hindi makakuha ng pera, ihiwalay na niya ako. Ay, ganoon din ang asawa ko. Sinasabi niyang sinasakal siya ng mag-asawang Kiawan at kung wala pa ring pera, ako ang papagunawin niya. Sa tingin ko, kaya hindi na tayo magpapaloko pa. Ano? Siya ang unang lumabag. Maghanap tayo ng babae para ipagsabuatan. Papunahin ang anak mo para mahuli siya. At pag nangyari iyon, kahit ayaw niyang maghiwalay, maghihiwalay din sila. Sige, sige. Tapos pagkatapos, harap na natin si Kiawan. Ang ganda ng pinapamakasalan. Ang bride price, hahatiin natin. Kuya, Siya, kumain ka muna bago umalis. Hindi na, may usapan pa ako sa kaklase ko. Nga pala kuya, parang may kakaiba ang nanay ko kamakailan. Bakit may nangyari? Madalas siyang makipag-usap sa tatay ko ngayon. Isang beses pa, narinig ko ang pangalan mo sa telepono. Parang may gumagawa ng masama, mag-ingat ka. At pakiusap, alagaan mo ang ate ko. CJ, nandito ako para sa ate mo. Walang makakabalot sa niya. Sige, uwi na ako. Bye. Hello. Fuyan, nakahanap ako ng trabaho para sa'yo. Natin ang katuyakan ka kay Xiaowan. Sandali, ipapadala ko sa iyo ang address. Bukas, huwag mahuli. Sige, bukas talaga pupunta ako. Kumusta na? Relax ka lang, si Fuyan niya. Na-post ko na sa internet. Yung lalaki, siya mismo ang nag-add sa akin. Nagsasabi ng something tungkol sa dream girl niya, hindi ko masyadong naintindihan. Basta, napakabastos ng nangyari. Si Kiawan, talagang hindi niya ito matitiis. Okay, sige. Hanapin ko na si Kiawan na yun. At ilang oras, daradala ko siya armed business bay. Fuyan, nandito ka pala. Hindi ba interview daw? Mukhang hindi masyadong maayos ang lugar na ito. Hotel business pala ang pinagkakaabalahan niya. Biedan, uminom ka muna ng tubig. Dumating ka ba? Langge! Ito nga si Langje. Hindi maganda ang pagsasalita niya. Okay lang, gusto ko nga ang ganitong wild na tipo. Grabe ka. Isa ka?
Saan ka nagmamadali? Basta masatisfy mo ang pangangailangan ko, pera ay hindi problema. Nakita mo, ang bait-bait ng tao. Ano pa ang hindi mo gusto? Bakit hindi mo tanungin kung ano ang kailangan niya? Anong klaseng pangailangan iyon? Trabaho lang naman iyan, di ba? Labahan ko. Ay, bakit nandito ka? Ay, hindi maganda. Yung si Fuyan na iyon. Nagtapalik na siya sa labas na likod mo. Nagloloko. Fuyan. Paano yun posible? Ay naku, hindi ka pa naniniwala. Sa mga kanalag, huli na yung kasama. Ganito na pag matanda na, ilang hakbang lang, nahihilo na agad. Pagkatapos kong mag-enjoy, bibigyan kita ng malaking regalo. Andito ka! Ay nako, Diyos ko po. Nakakahiya naman ito. Kahit patkul ba? Kapag kasama? Fuyan, kaya mo makapis kiyawan. Hindi ka nagagawa niyan si Fuyan. Baka nagkamali kayo. Paano nagkakamali doon? Pakinggan ninyo ako. Siya ang asawang pumasok sa pamilya namin. Kinakain at kinagastos ang pera ng aking anak. Ay naku, Pipa, likod ng anak ko. Nagtataksil pa siya. Lahat sa labas. Itatako pa siya kung tutuwag. Wala lang kung agad kasi makapatako. Kiyawan, nakita mo na ba? Ito ka tuluhanan. Kiyaw, Takyang! Bakit ikaw ang matandang ito? Bakit ikaw? Mama! Dala mo ako rito. Para huli ang tatay ko sa akto. Hindi ito. Nandito na kayong lahat. Ano ba ito? Sabi ko na nga ba, habang tumatanda, lalong nagiging malikot. Huwag off cam. Fuyan! Ikaw ha! Ikaw! Saan ka ba pupunta? Matanda kang hayop ka. Wow, ang galing mo na pala. Tigilan na ninyo. Bumangon ka. Lalaki ka ba? Matatanda pa ang pinagtatampalusan mo. Lalaki ka raw. Tigilan na. Lalaki ka ba? Ano ba talaga ang nangyari? Gusto ng mga magulang mo na lokohin kita. Pero ang asawa mo, hindi ka naman pwedeng lokohin, no? Lumabas na. Langke! Kaya ganyan ang nangyari. Grabe, hindi ko inakala. Pero alam mo, kaya naman si tatay, naghanap pa talaga siya ng... Hindi ka naman naabuso, di ba? Paano mangyayari yon? Para sa asawa ko, tapat lang ako. Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Subukan mo. Fuyan, ibaba mo ako! Dali! Ibaba mo na ako! Dali! Mahal, gusto ko na tayong magkaanak. CJ, Ano ba yan? Kiyawan, kapal ng mukha mo, pumapasok ka pa rin. Hindi mo ba alam na nakasuspindi ka na? Suspende? Bakit? Wala akong nagawang mali sa trabaho ko. Kumalat na ang balita. Nakipagsabuatan ka para umakyat, tapos nangikil ka pa sa manager. Walang hiya ka talaga. Nireklamo ka na ng manager sa kumpanya. Hintayin mo lang ang tanggalan. Ikaw ang nanghalay sa akin. Bakit ako ang tinatanggal? Pakinggan mo ako. Ay, hindi! Ay,
Bakit nagmamadali? Ayaw umalis. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Kasiyahan muna ako, tapos pag-usapan natin. Naka-enjoy ka na ba ngayon? Hayop na babae ka! Sino ba ang tap sa akin? Ngayon din! Hindi ba kinagawa sa manyin ko? Nandito na ako. Mahal, ang dami mong niluto ngayon ah. Halika na, paborito mo lahat yan. Kain na! Lodsit, masarap talaga. Anong problema? Yung manager ko, nagpakalat siya na nakikipagligo ako para ma-promote. Gusto na akong tagaling ang kumpanya. Anong klaseng gulo yan? Ultra, nandito naman ako. Hindi ikaw ang matatanggal dyan. Ano bang ibig mong sabihin? Buta tayo sa opisina. Sundin mo lang ang sasabihin ko. Sa Ozong, kung wala na kayong ibang alalahanin, ano na rin kamahal ito? Kiawan, bakit nandito ka ulit? Na! Sinira mo ang proyekto ng kumpanya. Kaya mo bang malagutan yan? Ako ang responsibilidad sa proyekto yan. Kung bago mo ulit, ano na bakit ako galing kuwasa dito? Ginugulo ang meeting ng kumpanya. Nasaan ang seguridad? Palabasin na yan! Sandali lang. Siya ang nang-abuso sa akin sa trabaho. Ako ang biktima dito. Kung may alisin, siya dapat ang alisin. Yawan, may kasama akong ebidensya ng pangigitin mo sa akin. Sinasabi mo mga abuso sa trabaho. May pruweba ka ba? Ikaw! Bitawan mo ang kamay ko. Yawan! Ikaw ang tigas ng ulo mo. Sinasabi ko sa iyo naman, pintong iyan ngayon. Hindi ang pera hindi mo makuha. Papalabasin kita agad. Saan ninyo? Saan ka? Sinabi na nga hindi siya mabuting tao. Nakakasuklam talaga. Nga, hindi siya nagtagumpay sa pang-abuso. Taguan ng mukha. Kasi mo galing yan. Basura. Walang rin. Sino ang maniniwala? Kayo! Sausaw. Daw ito ay. Ang espira ng buwan ng kumpanya. Para, tiyaga at pipatungan. Mga espira. Tama. Mga corporate city, tingin mo ang luwa yan. Parang, mura ba? Ricky ba? Pinagkapulaan ko ang hindi kita yan. Ikaw ang hindi karapat-dapat makipagtulungan sa akin. Tapos na. Makikipag-ugnayan ako muli sa inyo kumpanya. Maaaring ituloy ang charity project, pero si Kiawan lang ang dapat ng mga siwa. Mahal. Parang magkakilala kayo ni Sa Ozong. Paano kayo nagkakilala? Ikwento mo nga. Paano nga ba tayo nagkakilala? Naging driver ko siya noon kay Sa Ozong. Kaya pala, napakaswerte naman. Siyempre. Hay, naalala ko, may utang ka pa sa akin na 3 araw na sahod. I-transfer ko na, hindi ka talaga nagpapabayad, no? Siyempre, may asawa na ako ngayon, kailangan magtipid. Magkano? Sige. Mahal, may pera na tayo. Tama yun. Alis na tayo. Mahal, saan tayo kakain mamaya? Hipon tayo. Kiawan! Dahil sa iyo, nawalan ako ng trabaho. Ingat ka sa salita mo. Hindi ka pa ba alam? Ako may malandi siya. Gusto mo masugko? Kung taon na ang klipas, kuha na bar, anak gluyo si lalaki. Matagal ka nang pinagtataksila ng asawa mo. 3 taon na ang nakalipas sa bar na iyon, hindi ba iyon? Fuyan ako! Fuyan! Ano pa? Sasabay ka pa sa coach ko pa uwi. 3 taon na ang nakalipas. Naroon din si Kiawan sa panain. Imbestigahan mo kung siya ba yun. Okay.
sertipiko ng kasal. Medyo late na, tara na. CJ, baka magsara na ang opisina nila. Anong opisina? Bakit kailangan natin ng opisyal? Hindi ba gusto mong hiwalayan ako? Ilang beses ko na gustong sabihin sa iyo noon. Pero natakot ako. Sige mama, sabi gusto ko walain ka. Hindi ko na inaalala ang nakaraan. Ang mahalaga ay ngayon at ang susunod. Ikaw ay akin. Bakit mo kinuha ang certificate ng Buksan? Hindi ba nagbalik loob na ang asawa mo sa iyo ngayon? Nagbook ako ng Hot Spring Hotel. Baka dumating ulit ang polis para mag-inspeksyon, kaya kailangan natin ng patuloy ng ating relasyon. Ngayon. Huwag mag-alala. Mag-enjoy ka lang, siguruhin ko. Magiging komportable ka. Bakit nandito kayo? Kiawan, ay naku, ganito ang nangyari. Kinuha niya sa amin. Aalis na kasi siya sa bansa. Kinanggutan. Kaya naman, nagplano kami na manirahan dito. Siyempre naman. Huwag kayong tumayo dyan. Halika na. Upo kayo. Kaya sila. Manirahan dito ng matagal. Kung hindi mo sila paakyatin, palalituhin lang na tayo ng palalituhin. Mas mabuti pang ayusin natin ito ngayon para hindi na sila makapang-abala sa atin ulit. Ano niluto ang pagkain na ito? 4 na ulam lang, 2 pa niyan magkapareho. Wala kayong respeto sa magulang. Hindi pa ako mabubusog sa ulam na ito talaga. Si Yawan, malaki ang gana ni Liu Shu. Magdagdag ka ng ulam mamaya ha. Tama si Yushu. Dapat mas magkaroon tayo sa mga matanda. Nga, hindi mo malalaman ang pagmamahal ng magulang hanggang hindi ka nagkakaanak. Natural lang talaga na igalang at alagaan ang mga magulang. Totoo yan. Hindi ako magsasalita ng iba. Gatis pa ng bulang. Ako sige, wala biyak na lamang ka sa amin. Kiawan, bakit sila nandito? Ma, ganito kasi yan. Ikaw, di, pakam ka. Kailangan pa tayo drato, di ba? Kaya sinanundo na rin niya ang pamilya ni Papa. Hindi ko natapak na. Away sila. Natatakot pa ako na sa away. Ano tawag dito? Lasunin ang lason gamit ang lason. Ikaw talaga. Maliit na kwarto yun. Doon mo kami patutuluyin. Mas maaga pa kasi ang nanay ko sa akin. Hindi ka ako kaya magbibigay sa inyo. Pinayagan? Sinunod mo pa siya? Halatang hinahamak niya kami, ano? Siya ano po bang ibig ninyong sabihin? Napaliwanag naman ako ng ayos noon. Pinayaran ako ng nanay ko ng manggaan para sa master's bedroom. Sabi niya, hindi makapabayad ng panuwan ang tate ko dahil under the saya siya. Kaya wala na akong masabi. Magbabayad ako ng 1,000. Sa master's bedroom ako magtulog ngayong gabi kahit ano pang mangyari. Fuyan! Kakalamit na. Fuyan! Taka! Guba! Fuyan! Naku, Fuyan! Sira yung aircon sa kwarto. Nakakalamig na ako. Paayos mo na agad. Hindi naman sira yung aircon. Hindi sila pero hindi mo binubuksan. Ganyan mo na lang tratuhin ang biyanan mo. Ano ba yun? Huwag naman ganyan. Kasi naman, wala akong control sa aircon na yun. Anong ibig mong sabihin? Ganito kasi yan. Si tatay ay nagbayad ng isang taong kuryente. Siya ang nagbayad, kaya sinabi niya hindi kayo pwedeng gumamit. Sino tatay? Skill na kyan. Ay, yung matanda na walang kwenta. Why tayo parang Spanya kapadaan? Hindi ako din ibig mo. CJ, magbabayad ako ng 1 taong tubig at ipapastok ko ang tubig. Kalahati taon na lang. Salamat, ma. Bianan, anong ginagawa mo dyan? Ay, masarap naman ang ulam ngayon ah. Take, yung mga pagkain ay binili ni nanay. Hindi ka raw niya papayagang kumain. Pero niya iyon eh. Ay, yung babaeng yun. Noon pa, mainit na siya, hindi ako pinakakain. Ano? Hinutin ko, ako na mismo ang magluluto. Ay, tatay! Maraming abala ha. Natanggap ang 500 piso sa cash. Natanggap ang 1,000 piso sa cash. Sinabi ko lang ba, hindi sila makakatalo sa kuya. Ayaw pang maniwala. Dahan-dahan lang. Pa!
Saan kayo? Fuyan, may lakad kami ni Liu Shu. Aalis na kami ha. Itong Fuyan talaga, walang konsensya. Hindi pa kami umalis. Lahat ng ipon namin, cost dito. Ay, manaman! Ay, para ako na inayin bahay. Saan kayo ko ba? Manatili na kayo dito. Alagaan na namin kayo ni Kiawan. Huwag. Sila muna. Ang bahay namin. Hindi rin ko tigiwan ng matagal. Open kami. Takbo na. Itong Fuyan, puso. Ilang araw lang dito, mas mahal pa sa hotel. Ay pa, ano ba yung sinasabi ninyo? O kaya, sisiyaw na ako na umuwi. Bihira kami magkasama. Hindi pa kami nakakapag-alaga sa inyo ng maayos ni Kiawan. Na, alam na namin. Salamat na. Babalik pa kami ulit ha. Sige na. Sa wakas, nakaalis na rin sila. Ako, anal mo. Salamat ha. Ganyan lang ang pasasalamat mo. Eh ano ba gusto mo? Mag-isa na tayo ngayon. Ano sa tingin mo? Congratulations, Mr. sa pagiging Christine charitable na proyekto. Xiaozong, libre ka ba mamaya? Kumain tayo. Sorry, may lakad na ako. Bukas na lang ng gabi. Natapos mo na ba yung pinagtrabahuhan ko sa'yo? Baka mabigo ka sa club ni Nitin. On record mo na si Kiawan. Hindi mo tatapin Gusto ko lang sana na siya nga. Saka na, Fuyan. Yung identity yun nasa recording entry at exit. So, huwag na, hindi na kailangan. Ay, si Fuyan pala ang tunay na boss dito. Kung makuha ko siya, mas malakas pa yun kay sa Hoksuan. Ano ba yan? Anong nangyari? Saan ba naghanap ng endorser si Xiaozong? Parang walang balanse. Corporate culture daw. Hindi ako maniniwala na may lalaking hindi ko makukuha. Ako pa, si Suning na. Pudong ka na, no? Halika na, uwi na tayo para kumain. Fuyan, ihatid kita. Uy, maganda pala ang kotse. Sakay ka, mas maganda pa sa loob. Aalis ka na ba o hindi? Ina! Fuyan, ano ba talaga ang kulang ko kumpara kay Kiawan? Mahal, ano gusto mo ulam? Lalo ko. Hindi ako gutom. Hindi, gusto mo. Ibuta. Ayoko. Anong problema? Fuyan, hindi ba malinaw ang sinabi ko nang nagpakasal tayo? Mahirap lang tayo, walang mamahaling kotse o fancy na restaurant. Naghahanap ka na ba ng mayamang babae para alagaan ka? Sinong mayamang babae? Si Suning na! Halos malabas na ang dibdib niya, hindi mo nakikita, at nakasusta pa. Nag-flirt siya sa'yo, bulag ka ba? Nag-init ang ulo ng asawa ko. Nagsiselos? Kung may nagsiselos man, Ikaw yun, pinakasawa makikandi sa akin. CJ, magsasalos na ako, pero mapili ako, no. Hindi ako basta-basta maakit ng kahit sino. Gusto ko lang umasa sa asawa ko. Good na ako. Oh, naiintindihan. Magulong na ako para sa asawa ko. Tulungan mo ako. Sige, tara na. Mahal, gawa na kita ng almusal. Huwag kalimutang kumain. Lalabas muna ako. Magluluto ako ng espesyal na hapunan mamaya. Ang swerte naman ng napangasawa. May almusal pa lang may halong pagmamahal. Hello. Manager Kiao, parang hindi tama ang bilang ng mga donasyon para sa exhibit. Huwag kang mag-alala. Pupunta na ako para tingnan. Mahal. Naghahanap siya sa akin. Salamat ha. pasensya na, wala lang. Ay, yung nasa harap, si Fuzong yun. Huwag mo sabing hindi mo siya kilala.
Siya yung anak ng Casino King na may bilyon-bilyong piso. Lahat ng charity projects dito, pera niya. Hindi na kita usaping alis na ako. Fuzong, anak ng Casino King, bilyonaryo. Fuzong, bakit kayo personal na pumunta? Nga, sabihin na lang din yung may kailangan kayo. Hoy, Fuyan, sinabi mong naglalagi ka sa lansangan at walang makain, kaya gusto mong maging live-in sa bahay namin. Hintake mo ba ako ng pabor? May meeting ako. Pumunta ka sa trabaho. Opo. Hello, mahal. Hello, mahal. Nasaan ka? Saan pa ba ako mapupunta? May pinakilala ang kaibigan ko na trabaho. Pumunta ako para tingnan. Gusto kong makatulong sa iyo. Mahal, ang bait mo talaga. Siyempre naman, para sa asawa ko, kailangan ko magkakabili. Hello. Fuzong, hindi biro-biro ang laro mo ha. Mahal. Mahal ko. Pakinggan mo muna ako. Naging sabi na pisa naman siya. Hindi ko papapun. Nag-overtime ako araw-araw para kumita ng mas malaki. Para mas mabuti ang buhay natin. Pero ano ang nangyari? Ang spera mo yung sa pingor. Nagpapagkat mahirapan si Kami Aidan. So yan. Pasok ka. Kapag sa'yo. Hindi, mahal ko. Hindi ko sinadyang itabo sa'yo. Fuyan, hindi kita kayang buhayin. Pupunta na ako sa trabaho. Huwag mo akong sundan. Mahal ko. Buffet na sa'yo, no? Paulit-ulit na kita sinabihan kong lituhin mo na. Ngayon nararamdaman mo na ang sakit. Sige na, tigilan mo na ako ng ganyan. Galit na galit sa akin si Kiawan na yun. Ano ba ang dapat kong gawin? Kung gusto mong manligaw, huwag maging kuripot. Ipakita mo ang iyong pera, walang babaeng makakapagtanggi sa grand romantic gesture. May punto ka. Ano ba talaga itong si Kiawan? Anong uri ng encantadora ito? Para magawa niya iyon, naalipin na niya ang anak ng hari ng sugal. Ikaw siya ang kasusuon, manong driver. Patayin mo na iyan! Hay nako, Fuyan ka talaga. Mahal ko. Pinatawad mo na ba ako? Sumayo! Lawan ko, espera mo. Hindi ka lang ka. Kung kasama ako, tipid ka na tipid. Kahit ilang piso lang ang pinag-iipunan. Pero ngayon, ang sinusunog mo ay ating simato, pagla, kaartehan na ito. Hindi tayo magkasundo. Huwag tayo magpumili. Mag-debosyo na tayo! That's 180. Ang lahat ng gasto sa mga advertisement, ibabawa sa sahod mo. Fuzong, kung hindi gusto ni Kiawan, gusto ko naman. Kung maghiwalay kayo, ako na lang ang kasama mo. Sira ka ba sa ulo? Harapan kang magpapakita ng kerida. At matitiyak kung wala ka ng trabaho kahit model. Lumayo ka! Hoy, Suseng, bumalik ka na agad mula sa set. May trabaho ako para sa iyo. Hindi problema ang bayad. Kahit siya siya. Ate, may pinadala sa akin ang kaklase ko. Pwede mo kang kunin para sa akin. Sige, dahil sa akin, tali. Hello. Kuya, nandito na si ate. Ikaw na bahala sa susunod, ha? Sige, okay. Doon sa ibang bansa, kung gusto mo bumili ng kahit ano, bilhin mo lang. Sa account ko ilagay. Wow, bihirang maging generous si kuya. Tama ba itong address? Ano kaya itong pinadalang para kay Kioxia?
Ano ginagawa mo? Ako si Fuyan, anak ng pinakamayamang sugalero, si Hina Few Group at may kayamanang higit sa 10 bilyon. Pero lahat ng nga sa paligid ko ay takot sa akin, gumagamit sa akin at nagpapalangis lang. Ito na gagamit ko rito. Hanggang sa nakilala kita. Ikaw lang ang hindi nagmamalasakit sa kung sino ako o kung gaano ako kayaman. Mahal mo ako at inaalagaan mo ako ng buong puso. Hindi ko sinadyang itapos sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Natatakot ako na baka panaginip lang ikaw. Baka bigla na lang akong magising. Gusto ko ang buhay ko ngayon. Gusto ko na ikaw ang unang nakikita ko tuwing umaga. Gusto kitang samahan habang buhay. Mahal, sorry na ako. Nandito ako ngayon, walang tinatago. Buong buo ang Fuyan ng harap mo. Kakasalan mo ako. Patatawarin mo ba ako? Sinabi mo na, ha? Huwag ka nang magsisinungaling sa akin ulit. Ipinangangako ko, susundin kita sa lahat. Kung ano ang sabihin mo, susundin ko. Pumapayag ako. Ay! Ang bahal ko! Tama ako. Fuyan! Pinatawad na ako ng mahal ko. Patawarin mo na ako, mahal ko. Ibaba mo ako! Mayaman ka naman, bakit ganito kaliit ang binigay mo? Kasi tapak ko baka sabihin mo na bakit naglas ako. Hindi marunong magtipid. Hindi marunong magtipid. Bibigyan kita ng mas malaki sa susunod. Amba. Matamis. Saan ka ba? Uwi na tayo. Ako na ang mabubukas ng bimpo. Matulog ka pa, ako na. Sino yan? Magandang araw, dito ba nakatira si Kiawan? Asawa niya ako, si Zuzeng. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Si Yawan, 3 taon na ang nakakaraan. Saya sa higuan, ako ang kasama mo noon. Suksyansheng, ang nangyari 3 taon na ang makakaraan. Pagkakamali iyon. Noon, may ibang tao na naglagay ng gamot sa inumin ko. Ay, si Yawan, hinahanap kitangwal ng mga taong ito. Noon pa, nangako na ako sa sarili ko na ayusin ko ang lahat para sa'yo. Ang asawa ko. Kailangan pa ba niya ng tulong mo, ha? Wala akong kapangyarihan at kayamanan tulad ng Fuzong, pero si Yawan, gusto ko talagang bigyan ka ng maligayang buhay. Niloloko ka niya palagi. Mahal, sinabi ko na sa iyo, magkaibang mundo kayo niya. Alam mo naman iyon. Itinabo niya ang kulay niyang pagkatao. Ako kasi siyang kumin mo ang kanyang mga ari-arian, kaya nagtatapos siya sa iyo. At saka, hindi kanya ikinasala. Sa kanyang mga magulang, diba? Hindi mo ba naiisip kung bakit? Tumakibisa na! Sapat na! What's up? Si Yawan. Hindi ko dapat ang gawin yun para sa iyo. Kailangan ko munang mag-isip. Hey. Grabe talaga si Fuyan, walang awa. Sabi ko sa iyo, mukha ang kabuhayan ko. Ha, kailangan dagdagan ang bayad ko. Basta makuha mo silang maghiwalay, ayos lang iyon. Ano ba yan? Itong ipakalari ko. Pasalo. Ibibigay kay Kiawan. Gusto kong ilipat ang lahat ng ari-arian ko sa pangalan ni Kiawan. Hindi si Fuyan. Huwag maging sobrang tanga. Maging mukha ka kapag inilipat mo lahat ng ari-arian mo. Hay, baka wala ka nang makain sa hapunan ha. Sige na, bilisan mo na. Huwag nang maraming salita. Lakad na. Tagin mo ko na ba si Fuyan? Hindi pwede. Kailangang maghiwalay sila agad. Huwag ka muna magmadali. Alamin mo kung sino-sino ang mga pakamalaki kay na yun. Kiawan, kayong nagbati na kayo ni Fuyan, dire-direto na lang ako, ha? Sabihin mo na. Alam mo naman, ang bahay ng tilyo mo, nakuha na ng bangko, di ba? Mayaman si Fuyan, kausapin mo siya.
Pakiusapang bumili siya ng bahay para sa amin. Sana nasa sentro ng lungsod para malapit sa lahat, maginhawa ang transportasyon. Hindi naman masyadong malaki, 100 metro kwadrado lang. Ang webos at appliances, ikaw na bahala. Hindi kami mapili, ako at ang tiyoliw mo. Sa akin naman, si tita, si Xia Udong lang ang anak. Si Fuyan, mayaman at makapangyarihan, pwede namang ibigay niya sa kapatid mo ang isang maliit na kumpanya para pamahalaan. Pamilya naman tayo lahat mapagkakatiwalaan. May kailangan ka ba, Miss Su? Yawan, hinahanap ka ba ng one-night stand mo dito sa bahay? Anong karapatan mo para makasama si Fuyan? Mabigat lang ang pamilya mo, lichas ang mga magulang mo. Palagi ka lang siyang pasanin ni Fuyan sa bawat problema mo. Kung totoo ang pagmamahal mo sa kanya, hiwalayan mo na siya habang maaga. Nasaan si Kyawan? Hindi naman mataas ang hinihingi namin, di ba? Kung tutuusin, hindi naman tayo pwedeng hayaang matulog siya ng libre, di ba? Hoy, magsalita ka naman o hindi. CJ, naintindihan ko na. Umuwi na muna kayo, kakausapin ko siya. Mahal, may gustong sabihin ko sa'yo. Mahal, may kailangan akong sabihin sa iyo. Ito muna akong salita. Nag-ayos na ako ng legal na tulong para putulin ang relasyon ko sa mga magulang ko. Simula ngayon, wala nang makakagulo sa atin. Mag-asawa na tayo. Ang problema ng pamilya mo, problema ko rin. Huwag kang talala kung sa pagkagulo. Fuyan, mahal kita. Gusto kong manatiling makasama tayo habang buhay. Kahit anong hirap ang dumating sa atin. Kahit anong chismis ang harapin natin. Gusto ko pa rin nandito ka sa tabi ko. Huwag tayo maghiwalay kailanman. Sino ka talaga? Mag-asawa na tayo. Hindi na tayo habang buhay. Sige na! Ikaw na ang magsalita. Inayos ko na ang lahat ng ari-arian ko at inilipat ang lahat sa pangalan mo. Sa akin, mas mahalaga ka kasi sa lahat ng iyon. Hindi ko gusto na ang mga bagay na iyon ay magiging hadlang sa atin. At ayaw ko rin na magdulot ng pag-aalinlangan sa iyo ang mga ari-arian na iyon. Para sa akin, ang lahat ng meron ako ay sa iyo. Ako rin sa iyo. Fuyan, pakinggan mo ako. Si Suning na pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi mo alalig ang mga hayarian kay Yawan, di ba? Si Suning na ang gumawa ng lahat ng ito. Binayaran niya si Suseng. Binawi ko na ang endorsement niya. At alam mo ba kung sino yung babaeng ginamit ng katunggali mong kumpanya para lagyan ka ng droga? Tikawan! Gumamit siya ng biging pagkakakilanlan kaya hindi siya natukoy agad. Hoy! Fuyan, narinig ba ako? Hoy!